Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa... Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre sa ating pagpapatuloy, binabati ko na po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-usapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre, binabati din po natin maging ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre mga kababayan natin, ang mga solid Epifanio supporters, magandang araw po, anumang oras na mapapanood po ninyo. Ito pong ating programa ang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, ipag-uusapan po natin ito pong naging pahayag po ni Marcoleta tungkol po sa impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. So dito mga nakarang araw, meron pong ambush interview na kung saan ay tinanong po itong si Marcoleta ng isa sa mga media at tinanong kung ano yung kanyang masasabi sa papalapit na impeachment trial laban po dito kay Sara Duterte. So ayon po kay Marcoleta, mas mabuti pa na itigil na ito, So ayaw niyang matuloy ito. Hindi natin malaman kung bakit ayaw niyang matuloy, Kasi meron pong sinabi si Marcoleta, kung tama po ko, dito po sa ating screen, sabi po dito, preparado ako talaga. Nakita ko kasi mali ang proseso ng paglatag ng kaso, pagdidibatihan natin iyon. So yun po yung kanyang naging pahayag. So sabi niya mali. So gusto niyang palabasin na mali yung ginagawa o yung naging paraan ng ating mga mambabatas para itong si Sara ay maimbestigahan at para malaman ang katotohanan sa likod ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. So para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, isa po itong malaking kasinungalingan, itong o malaking kamangmangan o katarantaduhan, ito pong naging pahayag po ni Marcoleta na kung saan ay narinig po ng taong bayan. Kasi kung ako pong tatanungin ninyo, ano bang klase o ano bang uri ng proseso ang gusto ni Marcoleta? Kasi sabi niya mali daw yung proseso di ba? Sabi niya mali. So ang tanong ko naman sa kanya, ano bang proseso ang gusto niya? Yung base sa gusto niya na kung saan ay papabor palagi sa mga mandarambong na katulad niya. Yun yata ang gusto niya. Yun ang nakikita ko mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang, abogado sana siyang tignan, abogado sana siyang maituturing, pero sa statement niyang ito, sa salaysay niyang ito, lumalabas po mga minamahal ko mga kababayan na mas may utak pa sa kanya yung taong walang pinag-aralan o yung taong walang alam sa batas. So paano ko po nasabi yan mga minamahal kong mga kababayan na binubudol tayo, niloloko tayo, pinapaniwala tayo sa maling sinasabi ni Marcoleta. Kasi parang gusto niyang sabihin na mali yung ginawang proseso ng mga mambabatas laban kay Sara Duterte. Ngayon, para malinaw sa inyo at gusto ko ipamukha na rin dito sa bobo at si Raulo, gago at walang kwentang abogado na si Marcoleta na nasa tamang proseso po ang ginagawa po ng ating mga mambabatas, Okay, pasensya na po kayo mga minamahal ko mga kababayan, medyo naputol po tayo dahil may tumawag po sa akin
Dahil emergency lang po yun, kaya medyo pinatos ko na. So, pasensya na po kayo. Okay, tuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. So, tulad na sinabi ko, patutunayan ko po sa inyo na binubudol po tayo o ginagago tayo o winawalang iya po tayo nitong siraulong si Marcoleta, no? Ulitin ko ha, mag-ingat po kayo sa taong ito dahil siraulo to, ha? Napakagago po ng taong ito. Ginagamit niya yung kaalaman niya sa kagaguhan, no? So bilang isang senador sana, dapat hindi siya basta-basta naglalabas ng ganyang statement kasi parang ang over yung pasikat niya, parang nakikita mo talaga na yung style niyang ito, nagpapasikat siya sa mga supporters ni Sara Duterte o ng mga Duterte. So dapat hindi siya ganoon bilang isang baguhin niya na dapat yan kasi kaya nga doon sa kamera wala siyang nakakasundo dahil napakabobo niya. No, kung tutusin sa lahat ng mga congressman doon, siya yung pinakabobo, pinakapangit pa, no? Pinakawalang niya, 'di ba? So kaya nga hindi pinapansin yan doon. Kaya nga tinanggalan ng kahit anong dahil walang alam. Puro katarantaduhan lang yung alam, kaya inalis doon. Ako malamang nakikita ko hindi to magtatagal sa Senado, may makakaaway din siya diyan. Dahil kung sa kamera nga wala siyang nakasundo doon, siguro mabibilang lang sa 2 daliri yung nakakasundo niya doon, yung katulad ng mga mandarambong, katulad ni Gloria Macapagal Arroyo na nakulong dahil nga sa kasong plunder. Dapat hindi na po dapat nakakatakbo pa yan dahil di ba napatunayan na nga sa kaso niyang plunder na impeach. Ewan ko nga ba sa batas natin dito sa ating bansa, bakit yung mga ganun, palibasa kasi tinanggal ni Duterte yung niya. So, di ba, nakita ninyo, nagagamit minsan yung kapangyarihan sa hindi tama So, bago ang lahat, gusto ko muna pag-usapan natin, ano ba ang trabaho ng isang senador? Dapat malaman ito ni Marcoleta Kasi dapat hindi mo na siya naglalabas ng mga ganung reaksyon kasi lumalabas na magiging bias talaga siya. Hindi pa nagsisimula ang paglilitis, halata mo na magiging bulag siya, magiging bingi siya sa mga ebidensyang ilalatag doon kahit totoo. Diba? Napakabobo talagang napakabobong senador talaga to, no? Tayo nagsisisi na nga dahil nagkaroon tayo ng senador na katulad ni Robin Padilla, nadagdagan naman tayo ng isang aso, isang mukhang bulldog, no? So ito, ano ba ang trabaho ng isang senador? So dapat malaman natin yan, no? Para alam natin ano ba yung dapat nilang gawin. Kasi minsan akala natin kung ano yung nakikita natin sa mga naging reaksyon nila, okay lang. Pero dapat to maging tayo, pag-aralan natin mabuti. No, para po aware tayo, alam natin yung kung tama ba yung nakikita natin, yung naririnig natin sa isang opisyal ng ating bansa. So dito, ayon po dito, ang isang senador ay gumagawa ng mga batas. Tama? Gumagawa ng batas na mapapakinabangan ng buong bansa. Ito ang pangunahing trabaho ng isang senador. So, dahil senador na si Marcoleta, siguro hindi na bago sa kanya yan dahil kahit naman doon sa kamera ang trabaho doon gumawa ng batas diba? So dito hindi na bago sa kanya ang gumawa ng batas. Siguro dapat gumawa siya ng batas o yung mga senador gumawa ng batas na dapat yung mga senador na katulad ni Marcoleta ay hindi nagpapakita ng ganung uri ng salita o ng ganung uri ng diba, statement, lalong-lalo na kung ang usapin ay patungkol sa paglilitis o usapin patungkol sa impeachment. Dito mahalatang halata mo na hindi siya magiging patas o wala siyang doon. Hindi magagamit yung kung ano man ang merong karunungan si Marcoleta doon dahil ang kanyang iisipin na lang ay kaalyado. So magiging walang kwentang judge siya doon. Mahuhulog talaga na wala siyang kwenta. Kaya kung ako tatanungin, dapat alisin siya. Kasi nagbitiw na siya ng statement Ibang-iba siya doon kay Lacson. Ano bang sabi ni Lacson? Dito yung malalaman niyo yung mga veterano at saka may utak talaga na na politiko. Anong sabi ni Lacson? Pwede ituloy. Pero
Pero gumawa siya ng pero. Hindi katulad dito ni Bulldog, itong mukhang tae na si Marcoleta, na nag-ano agad ng mali. Wala na. Kasi ano ka na nagpakita ka na ng ano mo eh. Ano sabi ni Lacson? Kung hindi matibay ang ebidensya at wala silang mailalatag na kapanipaniwalang ebidensya, bakit mai-impeach? Pero kung matibay naman ang isang ebidensya at talagang may kabatayan, bakit hindi i-impeach? Yan ang sagot. Yan ang uri ng isang senador na may utak. Di ba? Ewan ko nga ba dito kay Marcoleta kung nasaan yung utak nito. Siguro nasa itlog nito. Bumalik sa itlog nito yung utak nito eh. So ito pa. Trabaho ng isang senador na suriin ang bawat isang mungkahing batas o bill sa Senado o Kongreso bago ito permahan ng Pangulo upang maging isang ganap na batas. Malinaw yan. O ito pa. Sinusuri rin ng mga senador ang mga kasunduan o treaties na pinapapasok sa bansa kagaya ng Enhanced Defense o Cooperation Agreement at Visiting Forces Agreement. So isa yan sila sa halimbawa merong usapin patungkol sa Enhanced Defense Cooperation o Agreement at Visiting Forces Agreement. So trabaho nila yan, binabalangkas nila yan, pinag-uusapan nila yan. O magpatawag ng mga investigasyon upang lumabas ang totoo at makatulong sa paggawa ng batas. Dito kay Marcoleta makikita mo na agad bias di ba? Kailangan dahil yan nga tatawagin si Sara doon sa Senado, di ba? Upang lumabas ang katotohanan. Dito hindi pa nga nailalatag, hindi pa nga naipapakita yung mga ebidensya laban kay Sara. Sinasabi niya na agad ng mali. Kunti ba naman si Raulot gago tong putang inang to? Ewan ko kung kaninong anak to si Marcoleta, pero isa lang ang masasabi ko sa nanay at tatay nito. Malas ninyo, nagkaroon kayo ng anak na bagamat naging abogado, bobo. Maliban na bobo si Raulo. O yan lang ang masasabi ko. Kung saan man lahi galing ito si Marcoleta, kung ito ay galing sa ilalim ng Puso Negro, no? Ito pa, maglitis kung dapat bang patalsikin o i-impeach sa pwesto ang isang opisyal ng pamahalaan. O kinakailangan sa paglilitis tignan kung may batayan ba o wala. Itong si Marcoleta, hindi pa niya nakikita yung kabuuan ng batayan, sinasabi niya na agad dito. Siguro sa bagay, kaya nga siya nanalo, isa yan sa kanyang mga naging estilo. Kaya nakuha niya yung 100% na boto ng mga kaalyado o mga supporters ng mga Duterte sa ganitong estilo niya, no? O siguro sinisingil na siya. O Marcoleta, kaya ka namin binoto kasi sabi mo, di ba? Kung maaalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, may sinabi po si Marcoleta, kung maaalala po ninyo, di ba? Ano ba yung sabi ni Marcoleta? Di ba? Sabi niya, kapag tinuloy yung impeachment complaint laban dito kay Sara, di ba? Sabi niya, gusto niyang maging abogado para kay Sara. Dito, alam niyo na. Dito pa lang kay Marcoleta, wala na tayong aasahan na patas na pag-iisip sa kanya. Kasi, nagpapakita na siya agad ng ng hindi magandang reaksyon. Hindi siya magiging patas dito. Malayo sa pinapakita ni Ping Lacson. Di ba? O kaya sabi ko, ako sa bagay, hindi na ako nagtataka. Unang-una, yung reliyon dito, di ba? Alam niyo naman, puro mga gago, si Raulo, mga hayop, mga demonyo yung nandiyan dyan. Kaya hindi na ako magtataka kung demonyo utak nito. Di ba? Grabe, talagang willing na willing siya iligtas yung demonyo, yung magnanakaw. No? So, ngayon, dahil natapos na natin basahin, alamin kung ano yung trabaho ng isang senador.
O dumako naman tayo. Ano ba ang trabaho ng isang kumbaga isang congressman, di ba? Para malaman din natin ano pa talaga ang trabaho ng isang congressman. Kasi pag hindi mo inalam yan, mahirap yun. Di ba? So kailangan paminsan-minsan magbabasa din tayo. Alamin din natin kung ano ba ang trabaho ng isang congressman. Nang sa ganun, ay hindi po tayo tila nag-aano lang, nabubuhay sa mundo na wala lang. Dapat may alam po tayo. Nang sa ganun, tingnan nyo, kaya minsan maraming naloloko na mga kababayan natin na walang alam sa batas kasi hindi tumutuklas sa batas at hindi inaalam yung batas. So para hindi po tayo maloko o maano ng mga siraulong mga katulad ni Marcoleta, eto pag-usapan po natin. Ano ba ang trabaho ng isang congressman? Kasi sabi ni Marcoleta, mali daw yung proseso na ginawa ng ating mga mambabatas doon sa Kamara na ipa-impeach ito si Sara Duterte. So alamin natin muna kung ano ba ang tungkulin o kaalaman, kasi naalala nyo noon, wala daw, kasabi ni Marcoleta, walang karapatan ang mga congressman na imbestigahan o tanungin si Vice President Sara Duterte tungkol sa ano niya, yung sa tinatawag niya na tawag nito pondo tungkol doon sa kanyang allowance, tungkol sa kanyang etc. Lalong-lalo na yung usapin patungkol sa confidential funds, maging doon sa intelligence fund. Diba? So, ito alamin po natin. So, ito mga kababayan, malinaw, babasahin ko po para po maintindihan ninyo. Sabi po dito, ang trabaho to ng mga mambabata, sabi dito, magbalangkas at ipasa ang taunang budget ng pamahalaang nasyonal. So sa kanila pala nakatoka yun, yung budget ng nasyonal. So mabigat-bigat na tungkulin ho to kasi pera ng taong bayan o pera ng buong Pilipinas po ang nakasalalay sa kanila. So pangalawa, ang trabaho nila, pangunahing panukala ng mga batas na magpapataw ng buwis at sari-saring batas, republika upang mapanatili ang kaayusan, katarungan, kalusugan, karunungan, kaunlaran ng bansa at mga mamamayan nito. So mabigat-bigat, mas mabigat pala trabaho nila kasi biro mo, ilan yung ano nila, gagawa sila ng batas republika upang mapanatili ang kaayusan, kaayusan, katarungan, kalusugan, karunungan, kaunlaran ng bansa at ng mga mamamayan nito. So mabigat-bigat kaysa doon sa senador. Number 3, ang sabi dito, magsiyasat at magpatawag ng pulong para mapag-aralan ang mga iskandalo at hindi pangkaraniwang pangyayari para makita kung may kulang sa batas at ano ang dapat gawin para mapalakas ang mga ito. Kung hindi po bobo, kung hindi po tanga, kung hindi po gago, siraulo, gunggong o demonyo itong si Marcoleta, dapat alam niya to. Malinaw po, madali po nating intindihin mga kababayan. Ang sabi dito, magsiyasat, may kapangyarihan ang Kongreso, magsiyasat at magpatawag ng pulong para mapag-aralan ang mga iskandalo at hindi pangkaraniwang pangyayari. Hindi po pangkaraniwang pangyayari yung 125 million. Kaya po pinatawag si Sara. Hindi po pangkaraniwan at hindi po basta-bastang iskandalo lang yun, yung tungkol doon sa 600 million na hindi maintindihan kung saan napunta. Kaya po nag-imbestiga ang ating mga congressman para malaman kung ano pa yung pwede nilang gawing batas para matakot yung mga taong nasa opisina ni Sara Duterte na nagiging kasabwat niya at siyempre ng katulad niya na buhaya. Kaya siya pinatawag para kay Marcoleta,
mali po ito. Mali daw. Pero, tingnan nyo naman, magaling lang siya kapag siyang nagsasalita nung siya ay hindi pa tinatanggal sa committee. Pag nag-imbestiga siya, akala mo, ano siya? Judge. Diba? O, ito pa. Magkumpirma ng mga kalihim at iba pang opisyal ng pamahalaang nasyonal at hihirangin ng Pangulo ng Pilipinas. O, ito pa. Magmasid sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal na nagpapatupad ng batas at punahin ang mga ito kung sila ay may pagkakamali o pagkukulang. Ang sabi po dito, gusto ko lang po, baka nakikinig si Marcoleta, tuturo ko lang sa yung gunggong ka. Makinig kang bobol na abogado ka. Paparinig ko sa iyo ha. Babasahin ko doon sa mga nakikipagsimpatya kay bobo na si Raul at gunggong na congressman. Kasi sabi ni Marcoleta, mali daw yung ginagawa. Pero hindi alam ni Marcoleta na siya ay congressman na dapat ginagawa niya to. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Kaalyado niya si Sara. Ibig sabihin, depensador siya ng mga siraulo, mga magnanakaw, mga buhaya. Ngayon, anong trabaho ng sa number 5? Magmasid at iba't ibang ahensya ng pamahalaan nasyonal at lokal na nagpapatupad ng batas at punahin ha. Ibig sabihin, paano pupunahin? Hoy, ganun lang, no. Ipapatawag po yun. Ibig sabihin, sinisiyasat yung mga merong ahensyang may katiwalian, lalong-lalo na kung ito'y mabigat at napaka grabing katiwalian na. Ang mga ito, kung sila ay may pagkakamali o pagkukulang sa DepEd. Pag sinabi natin pagkukulang, sobrang laki po ng pagkukulang. Kamalian, katiwalian, pagnanakaw, pangungurakot ni Sara Duterte doon. Tapos sasabihin ni Marcoleta, itong gunggong na to, itong yawa na to, na mali daw ang ating mga congressman. Ako nagtataka na ako, talagang abogado to o abogago. Di ba? So sabi dito, pakinggan, number 6, pakinggan ang Pangulo sa kanyang taunang State of the Nation Address o SONA tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo. So kapag may nagaganap na tinatawag natin na State of the Nation Address, lahat ng congressman nandun yan. Diba? O number 7, tumanggap ng mga taunang ulat sa bayad mula sa iba't ibang ahensya at opisina ng pamahalaan nasyonal at mga korporasyon na pag-aari nito. Mabigat-bigat po ang tungkulin ng mga congressman. Pero ni minsan, hindi po naging katuwang ng mga mabubuting congressman itong si Marcoleta. Dahil kaya lamang ito pumasok sa politika ay para po maging taga-depensa ng mga taong katulad po ni Sara. Ng mga taong katulad ni Sara na nagpapahirap lalo sa ating bansa. Malinaw po yung sinabi ko, malinaw po yung binasa ko, malinaw po yung narinig siguro ninyo. Pero ewan natin bakit ganun si Marcoleta. Ang kapal ng mukhang sabihin mali ang ginagawa ng ating mga congressman sa pag-iimbestiga tungkol sa katiwalian ni Sara, samantalang abogado siya. Ano ba talaga ang binabasa ni Marcoleta? Batas ba talaga na pinatutupad ng ating batas o ng ating bansa, o batas ng isang sindikato para protektahan si Sara Duterte? Sige nga, malamang alam niyo na ang sagot diyan. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, na napag-usapan na po natin yung tungkol po sa mga trabaho ng mga congressman, trabaho ng mga senador. So medyo magkapareho po sila, pero mas marami po talagang trabaho pala ang mga congressman, kaya mabigat yung kanilang gampanin, no? So ngayon, gusto ko muna kayong paalalahanan, o gusto ko manang sabihin sa inyo, ano ba ang dahilan kung bakit
napuwersa. Sa totoo lang, kung nakipag-usap lang o humarap lang ng maayos si Sara Duterte sa tawag sa kanya doon sa Kamara, hindi aabot sa punto na i-impeach siya. Alam niyo ba kung bakit siya in-impeach? Unang-una, yung mga sagot niya ay hindi normal. Masasabi natin yung sagot ni Sara ay sagot ng isang taong umiiwas dahil walang maibigay na sapat na kasagutan sa mga katanungan ng ating mga mambabatas. Pangalawa, yung estilo niya ay estilo po ng kanyang ama na kapag malapit ng mabuking o halata na, dinadaan po sa pananakot o dinadaan sa tapang-tapangan gamit ang kanyang kapangyarihan. Pangatlo, nakita naman ho natin yung kanyang mga inilalabas na mga statement, yung nilalabas niya ng mga salita, kasama na doon yung pagbabanta, pananakot, paninira, halo-halo na. Lahat ginawa niya para lamang po takasan o tabunan yung kanyang kamalian. Hanggang sa, napuwersa na po, napilitan na ang mga mambabatas na i-impeach siya. Dahil yung kanya pong mga pinapakita ay sinyales na siya po ay tumatakas sa kanyang pananagutan o dapat sagutin sa taong bayan. Katulad na lamang po ni Mary Grace Piatos at ng 400 na empleyado na tinatawag na ghost employees ng OBP at yung iba pang patiwalian niya. So, dahil hindi po siya nakikipag-usap ng maayos, naninindak siya, nananakot siya, kaya nga dumating sa punto dahil sa kawalangian niya, inalis po siya sa National Security Council kasama ang kanyang aba. Dahil hindi po sila nakakatulong para sa seguridad ng buong bansa o maging sa seguridad ng ating Pangulo. Sa halip, sila po ay number 1 nagiging banta sa seguridad ng ating Pangulo. So, yun, natanggal po sila sa National Security Council na mas lalong kinagalit niya. Kaya ang ginawa niya, lalong nanira, lalong gumawa ng mga kasiraan, katulad na lang ng mga fake news, katulad na lamang ng mga peking video na kuno nagda-drugs ang ating mahal na Pangulo. Kaya napilitan na po ang ating mga mambabatas na i-impeach siya sapagkat unang-una, hindi na po normal ang kanyang pinapakitang reaksyon, hindi na po normal ang kanyang pinapakitang salita o pinaparinig na salita. Yun po ay gawain ng isang taong wala na sa tamang pag-iisip, isang taong lulong o bangag sa droga lang ang gumagawa nun. Kaya napilitan siyang i-impeach ng mga congressman dahil sa hindi ito sumasagot sa simpleng tanong ng ating mga mambabatas. Simpleng tanong, hindi niya masagot. Bakit? Dahil wala siyang maipakitang ebidensya. Diba? So, may proseso po ang impeachment. Kaya nga natatawa ako dito kay Marcoleta. Naglalabas na agad siya ng parang ginagawa niya mga bobo, tanga ang mga Pilipino. Diba? So, alamin ano ang impeachment at proseso nito. Ito, babasahin ko po. Babatay po tayo base sa nakasulat po sa libro, no? Sabi dito, hindi na bago ang salitang impeachment sa mga Pilipino. Tama po yan. Dahil unang-una, hindi lamang po isa ang na-impeach. Kung di ako nagkakamali, si Gloria Macapagal Arroyo at maging itong si Erap Estrada at maging si Corona, kung di ako nagkakamali, no? Tila isa na rin ito sa mga salitang madalas marinig sa mga panahon ngayon. Tama. So sabi dito, ilan sa matataas na opisyal ng gobyerno, kagaya ng Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa, ay may immunity sa mga kaso. Criminal man, administratibo o sibil habang nakaupo sa pwesto. So ibig sabihin po ng mga kababayan, dito po sa ating bansa, tanging ang mayroon lang po niyan ay ang Pangalawang Pangulo, maging ang Pangulo.
So kahit ano pang kasalanan nila, kaya nga si Duterte nun eh, walang takot gumawa ng kasamaan eh. Walang takot gumawa ng kahit anong kabaliwang, katarantaduhan, katraidoran, pagnanakaw dahil sa meron siyang immunity. Diba? So inabuso niya yun. Maliban sa inabuso niya yung kapangyarihan niya, inabuso niya yung immunity niya. No? So, ngunit, hindi pa sila tuluyang ligtas dahil sa 1987 Constitution ay may prosesong tinatawag na impeachment. Alam niyo, sa totoo, marami pong nagplano noon na, sa totoo lang, marami nagplano noon na ipa-impeach si Duterte. Ang problema lang kasi, halos lahat ng nilagay ni Duterte sa posisyon ay tao niya. At alam niyo naman, na noong panahon na yon, ang estilo ni Duterte ay mala Hitler, na kapag may nakitang isa man na tila umaaksyon na hindi sang-ayon sa kanya, agad niya itong pinapapatay. Dahil sa mala Hitler yung kanyang estilo, may gusto mong magreklamo ay hindi na lang ginawa, kundi sumakay na lang para maligtas lamang ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, maging yung kanilang karir sa politika. Pero, ano nga ba ang impeachment, sabi dito? Ito ay isang prosesong legal at political na nagsasaklaw sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan na protektado ng saligang batas, tulad ng isang pangkaraniwang korte. Dito nililitis ang mga opisyal na nasasangkot sa iba't ibang usapin na maaaring maglagay sa kanila sa pagkasibak sa tungkulin. Okay. Sa ilalim na umiiral ng saligang batas, iilang tao lamang ang maaaring isalang sa isang impeachment trial dahil sa provision ng immunity from okay. Sabi po dito, ibig sabihin, hindi sila maaaring basta-basta maaaring sampahan ng kasong sibil at kriminal hanggat nananatili sila sa pwestong kanilang hinahawakan. So, ito po. Sino ang pwedeng i-impeach? Ito, yung mga pwedeng i-impeach. Pangulo, presidente daw. Pangalawang pangulo, okay, vice president. Mga mahistrado ng Korte Suprema, yun, nangyari kay Corona. At saka, miyembro ng constitutional commissioners at ang tanod bayan o ang ombudsman. Si Martires pwede yung i-impeach, dapat i-impeach na yung hayop na yan, pero sa bagay konti ng panahon na lang siya dyan. Sa ilalim ng constitutional commissions, nakapaloob ang COMELEC o Commission on Election o COA o Commission on Audit at ang Civil Service Commission o CSC na pawang gumaganap ng mahalagang papel sa sistema ng pamahalaan sa Pilipinas. Grounds para sa impeachment: maaari lamang na ma-impeach ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan sa mga sumusunod na pagkakasala. Okay, ito. Ano to? Culpable, violation ba? Culpable violation of the Constitution o paglabag sa saligang batas. Okay. So, sa totoo lang, marami pong nilabag na batas si Sara Duterte. Alam niyo kung ano? Pagbabanta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Isa yun. Yung paglabag sa saligang batas. Paglabag yun, sinasabi niya. Yung paninira niya gamit si Roque doon sa Pulburon. Siya po ang may kagagawan nun. Inutusan lang niya si Roque at si Maharlika. Isang malaking paglabag po yun sa batas. Isang katraidoran, isang kahayupan. Biro mo, dahil walang ibang magawa si Sara, ginawa niya yun. Normal ba na babae ang gagawa nun? Normal ba? Tama ba na gawin yun isang abogado? Na gumawa ng isang video tapos
ikakalat para sabihin na yun ang ating mahal na Pangulo na natuklasan ng NBI, natuklasan ng para lukuhin yung mga, alam naman natin na dito sa bansa natin hindi lahat may pinag-aralan. Ang pinaka po nun, purpose nun, kaya ginawa yun para lukuhin yung mga kababayan natin hindi bihasa patungkol po sa AI. Diba? So, ito pa, treason o pagtataksil sa bayan. O, yung pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa bansang China, kasabwat sila dyan. Lalong-lalo na itong si Sara, kasabwat ito ni Xi Jinping. Sila yan, mag-aama, na kung saan may secret agreement sila. Alam nila yan. Hindi lang yan, marami pang kataksilan, katraidoran na ginawa si Sara. O ano pa, graft and corruption o katiwalian. Mas lalo na sa DepEd, ang dami niyang katiwalian. Nakita niyo naman, lumabas din yung mga katiwalian niya tungkol dun sa mga laptop, tungkol dun sa kanyang hiningi niyang budget para daw di umano sa papatayo niyang libu-libong mga eskwelahan na kahit 100 peraso walang naitayo, libu-libo pa kaya. O, humingi siya ng budget para kuno sa tawag dito sa feeding program. Ano nangyari sa feeding program? Humingi siya ng bilyon. Yung kinakain ng mga kabataan na kumakain ng feeding program, sinusuka. Kasi bulok-bulok na. Diba? Ang dami niyang katiwalian. Tapos yung confidential fund pa niya at intelligence fund na hinihingi doon sa DepEd. Diba? Saan napupunta? Hindi malaman, hindi matukoy. Hindi niya masagot. Katiwalian yun kasi hindi niya masagot eh. Hindi niya maibigay yung tamang o eksaktong kung paano niya ginastos ito. 'Di ba? Kasi may nakatunog eh, kasi trabaho ng kamera na imbestigahan, silipin, 'di ba? Sabi nga magmasid. Hindi yung masid na ganun lang. May mga intel yan. May mga intel ang mga congressman o yung kamera para alamin kung may nangyayaring katiwalian sa isang opisina. O, natuklasan nila na mayroon. Kaya inimbestigahan si Sara tungkol sa kanyang confidential funds at intelligence fund. Di ba? So, ano pa? O, panunuhol. Yes, tumpak na tumpak yung kasalanan ni Sara dito. Naalala ninyo? May pumunta dun sa kamera, umarap. Pinakita yung yung sobre. O may nagsalita pang ibang teacher o mga official ng teacher, nakatunayan na talagang nanunuhol si Sara para lamang huwag magsalita sa mga katiwalian na kanyang ginagawa sa DepEd. Pasok yun. Tapos sasabihin ni Marcoleta, walang batayan, walang gunggong, ginagago yung mga Pilipino. Ewan ko kung talagang abogado to si Marcoleta. Ang sarap isampal sa kanya to eh. Sa totoo lang, napakawalang niya talaga ng hayop na to. Alam na alam niya yung nakasulat pero hindi niya ginagamit, hindi niya sinasabi sa taong bayan. Kailangan pa ba na tayo ang magsabi nito para mamulat ang mga Pilipino? Kagaguhan talaga. Di ba? O, kabilang sa mga ito ay ang pagsisinungaling o perjury. Perjury, yes. O, lahat ng kasinungalingan ginawa ni Sara. Anong ginawa ni Sara? Nagsinungaling siya na mayroon daw Merry Crispiatos nung inalam doon sa PSA. Pwede ba naman mag-empleyado ka ng isang gobyerno na wala kang pinapasang PSA? Halos lahat walang PSA. Yung iba pang pangalan na sinabi ni doon na pumirma, puro hindi totoong tao. Isang malaking pagsisinungaling yun, kasalanan yun. Pasok din si Sara doon. Kaya may dahilan ng mga congressman na ipa-impeach siya. O ano pa, pang-aabuso sa kapangyarihan. O, sabihin niya sa akin, hindi umabuso si Sara. Umabuso. Ano ko nasabi? Itong ginawa niya lahat, pang-aabuso to eh. Gamit ang kanyang kapangyarihan eh. Pasok na pasok nito. O, paninindak. O, hindi lang paninindak. Pananakot pa. Naalala ninyo? Sino-sino yung pinagbantaan niya? Yung pinakamataas, Pangulo, First Lady, at House Speaker. Napapatahin niya. Kaya pasok siya para i-impeach. Sasabihin ni Marcoleta, walang dahilan. Gago. Diba? O ito pa, paglustay sa kaban ng bayan.
Kaya nga siya ipapa-impeach kasi ayaw niya sagutin yung 125 eh. At saka yung 600 million eh. Ayaw niyang sagutin. Dinadaan niya sa galit, dinadaan niya sa paninira, dinadaan niya sa post-post doon sa video. Kaya nagkaroon ng dahilan ng mga congressman na ipa-impeach na lang siya. Para doon sa impeachment, makikita ng taong bayan yung lahat ng kanyang mga katiwalian dahil doon mapipilitan siyang magsalita. Di ba? O ito pa, kabiguang mapunuan ang kahinahawakang ahensya o yun kabiguang pamunuan ng hinahawakang ahensya o pagsuway sa mandato at pagpatay. Tingnan nyo ha, although hindi siya pumatay pa, pero may involved po siya doon sa AGK. Naalala ninyo? Involved siya. Nangunguna yung pangalan ni Sara doon sa ipasok din siya. Ha? Pasok siya dahil siya yung author sa AGK. Siya din yung pagsuway niya sa mandato. Di ba? Nakita nyo? Habang ang ating Pangulo dito ay nahihirapan, bagyo. Si Sara nandoon sa ibang bansa, nanonood ng concert. Matindi. Di ba? So, sabi ni Marcoleta, wala daw batayan. Kaya nga, pinagtatawanan siya ng mga congressman. Kaya nga siya hindi binigyan ng posisyon. Kaya nga siya hindi binigyan ng kapangyarihan. Tinanggal siya sa pagiging member ng committee. Dahil napakahudas. Napakasira ulo. Napakagago, ginagamit yung kanyang patapang-tapang pa. Akala mo tama naman yung pinaglalaban niya. Alam mo, sa totoo lang, mga kababayan, kaya po ito ganun ka-erogante, itong si Marcoleta. Kaya ito ganun katapang. Ang inaasahan lang naman po niyan eh. Hindi naman magtatapang-tapangan eh. Kung hindi siya umaasa sa INC. Kaya yan naggagaganyan. Kaya yan malakas ang loob niya. Dahil alam niya na nasa likod niya ang INC. O maraming judge sa INC, maraming INC. Nakita ninyo? Isa yan sa pinagmamalaki niya, mga kababayan, mga Pilipinong mga Katoliko at ibang mga reliyon. Kaya ganun kayabang itong si Marcoleta dahil pinagyayabang niya yung kanyang reliyon na INC. Yan ang katotohanan dyan. Basahin niyo po kung ano ang proseso, anong batayan ng pagpapa-impeach sa isang opisyal. Maintindihan niyo po yan. Para po masabi, totoo yung sinasabi ni Epifanio na may batayan ang mga congressman kung bakit kailangan i-impeach si Sara. Ha? Taliwas doon sa sinasabi nitong Mongoloid, Siraulo, Gago, Sinungaling, walang niyang si Marcoleta. Sabihin niyo yan sa kanya, walang niya siya. Kung hindi niya nabasa to, message niya lang ako, ano ko sa kanya, ipapasa ko. Baka sakaling matuto siya sa akin. Kung di man niya to natutunan sa kahit kanino. Di ba? Pero alam ko, mga minamahal ko mga kababayan, alam niya ito. Kaya lang, siguro, alam naman natin, baka may porsyento siya o baka naman kasabwat siya sa mga kaganapan o ginagawa ni Sara sa kanyang paglustay o alam niyo na, di ba? Pagnanakaw sa pera ng taong bayan, baka kasabwat siya. Ganun lang yan eh. Ganun lang kasimple yan. Siyempre, pag naano si Sara, baka mamaya lumitaw yung pangalan niya. Pag kumanta si Sara, baka mamaya sabihin ni Sara, ito yung mga nabibigyan ko ng mga congressman. Yari si Marcoleta. Alam naman natin, di ba? Kaya din ito si Marcoleta naniniguro dahil nung nag-imbestiga ang Quadcom, marami sa mga membro ng Iglesia ni Manalo ang lumitaw doon. Mga official pa ng pulis yung iba. Kaya siguro tinawagan siya ni Manalo na, hoy, ano mo yan? Kasi baka mamaya masira yung kulto nating reliyon. Ako, hindi na tayo makakakuha ng mga bagong membro na mapagkakapirahan natin tuwing eleksyon. Diba? Kaya sinisikap ni Marcoleta. Siguro sinasabi ni Manalo, sinuportahan ka namin. Kailangan gawin mo ang trabaho mo para mas marami pa tayong mabiktima at maakay ng mga tao na magiging membro na mapagkakapirahan natin every 3 years ng malaking salapi. Ganun lang yung kasimple. So, ganun ba man, sana po sa oras na ito ay may nakuha po kayong kaalaman o mga impormasyon na dapat ninyong malaman.
So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.